Sa ibang balita, mahigpit na iniutos ni Pangulong Aquino ang pangangalaga ng kapakanan ng mga Pilipino sa Sabah. Kasabay nito muling tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong Pilipino. Si Rocky Ignacio nagluulat live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Atty. Mark. Pinatututukan na rin ni Pangulo Aquino ang report ng umano'y pang-aabuso sa mga Pilipino ng Malaysian authorities sa Sabah. Mahigpit kasi ang direktiba ni Pangulo Aquino na pangalagaan ang kapakanan ng libong Pilipino na nasa Sabah. Samantala, muling tiniyak na Malacanang na may sapat na tulong ang gobyerno para sa mga apektadong residente dahil sa kaguluhan sa Sabah. Ipinag-utos si Pangulo Aquino na i-validate na mabuti ang report ng umano'y pang-aabuso sa mga Pilipino ng Malaysia sa Sabah. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mahigpit pa rin ang direktiba ng Pangulo na pangalagaan ang kapakanan ng maraming Pilipino sa lugar. With the position insofar as the forces of followers of Jamalul Kirams remain the same, insofar as the treatment of the 800,000 Filipinos, we have asked for that our 800,000 Filipinos be protected. And sinabi naman ni DSWD Secretary Dinko Suluman na mahalaga na dokumentado ang report ng umano'y pang-aabuso para sa matibay na hakbang ng gobyerno. Hindi sila pinadya-justify. Kailangan lang po namin ng isang written statement mula sa kanila at kinukuha na po namin. Nais ko lang ding ulitin na sinabi ko na po ito, hindi po lahat ay maaring handa na isa publiko ang kanilang pangalan. Ibig sabihin ko niyan, maaring may nakuha na kami at maaring may pinoproseso na kami na reklamo na hindi nyo malalaman. Dahil ayaw ng mga mo na maisa publiko ang pangalan nila. Bakit? Kasi may balak pa silang bumalik sa Sabah or may mga kamag-anak sila sa Sabah na ayaw nilang ilagay sa alanganin. Samantala, nagsimula na makipag-ugnayan ng Rapid and Response kasama ang humanitarian team ng Pilipinas para kumustahin ang kalagayan ng mga Pilipino sa Sabah. Ang team ay binubuo ng DFA, DSWD at Police Attaché ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur. Nakabisita sila sa Felda Plantation, ang lugar malapit sa insidente na engkwentro ng Sulu Royal Army at Malaysian authorities. Marami sa mga Pilipino ay patuloy na mananatili sa kanilang trabaho doon, pero handa pa rin silang tumulong sa mga nagnanais na makauwi sa bansa. Ang kanilang report po, nakapunta po sila sa Felda. Now, Felda, isa pong plantation yan. At yung Felda ay malapit doon sa barangay kung saan nandoon ang naging sigalot na pangyayari doon sa skirmishes na tinatawag na Kampong Tanduo. At ang nangyari po, nakipag-courtesy call sila doon sa Felda Executive Director. Yan po, Felda is a big plantation. At sinabi po ni Ginoong Alberto Domingo, Executive Director of Felda Plantations in Sabah and Sarawak, na meron po tayong humigit kumulang 451 na Pilipinong nagtatrabaho sa Felda. At sila po ay guaranteed na makakapagtuloy ng trabaho at sila ay hindi nanganganib sa kanilang trabaho. Tiniyak na rin ng gobyerno ang kasapatan ng supply ng pagkain at bigas sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Basulta, kung saan marami ang nagsuuwing Pilipino dahil sa standoff. Gate ni Soliman, may alok na livelihood program sa mga returnees at handa rin silang tumulong para gawing legal ang kanilang pagtatrabaho sa Sabah. Karamihan kasi sa nagsibalik ay pawang mga undocumented. Nais ko lang for ang ating mga kababayan, gaya ng aming pagpupulong kahapon, noong Lunes, nagpadala na ng 1,000 sako bawat bayan sa Hulo at saka sa Bonggao. Yung 1,000 sako ng bigas at kasama yung mga dilatang sinasama sa food packs, para po yun sa mga darating at lalagay yan sa food pack. Ang repacking ay ginagawa sa Hulo at Bonggao. Dagdag po doon, meron pang 2,000 sakong bigas na maaring parating na galing Pagadian at galing Zamboanga para sa commercial use ng NFA. Dahil alam po natin na hindi po nakakapasok pa muna ang mga goods mula Sabah, kaya ang goods ay nanggagaling, lalong-lalo na ang bigas. Nais din namin ipaalam na ang monitoring ng DTI ayon sa meeting namin kahapon,
tumaas ang presyo ng bigas sa 1 kilo, mga 1 to 2 pesos. At ngayon, inaasahang bababa ulit dahil nagpasok ho tayo ng 2,000 bigas for commercial. Samantala, sinabi rin ni Secretary Saluman na sa kasalukuyan ay hindi pa kakailanganin ng Pilipinas ang international aid bilang karagdagang tulong sa mga apektadong residente dahil pa rin sa Sabah standoff. At yan po ang ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.